I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Hello po mga ka-viral and welcome back to this YouTube channel. Latest update na naman tayo. Maingay pa rin hanggang ngayon ang kampo at supporters ni VP Sara Duterte hinggil sa pagkatanggal ni VP Sara at iba pang mga dating Pangulo kasama na si former President Rodrigo Roa Duterte sa National Security Council o NSC noong nakaraang mga araw batay sa executive order na inilabas na PBBM. Pagkatapos na naglabas ng EO si PBBM ay naglabas naman ng statement si VP Sara hinggil dito at kinwestiyon ang naging aksyon ng Pangulo at humingi ng kopya at rason sa pag-alis sa kanya at iba pang mga miyembro sa NSC. Ayon sa mga taga-suporta ni VP Sara, lalo na si Atty. Panelo at former spokesperson Harry Roque, ay kahina-hinala at labag sa konstitusyon di umano ang ginawa ni BBM. Maari di umano may lihim itong plano hinggil sa mga katunggali na opisyal o sa mga Duterte. Samantala ayon naman sa mga taga-suporta ng administrasyon na PBBM ay nararapat lamang na hindi muna isali si VP Sara sa NSC dahil di umano sa mayroong koneksyon ang mga Duterte sa China. Ito ang ginagamit nilang rason o dahilan kontra kay VP Sara Duterte. Ang NSC ay layunin na pangalagaan at protektahan ang seguridad ng bansa. Sa ngayon ay patuloy na pinagtatalunan ng mga magkabilang panig ang tungkol dito. Samantala sa kaugnay na balita sa January 30 naman, ang nakatakda na peace rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga grupo na taga-suporta ni VP Sara hinggil sa impeachment complaint na isinusulong ng mga taga-kongreso laban kay VP Sara Duterte sa di umano'y confidential funds ng Vice Presidente. At narito naman ang naging bahagi ng pahayag o opinyon ni Atty. Enzo Recto hinggil sa pagkatanggal kay VP Sara Duterte sa NSC. Kilala si Recto bilang taga-suporta ng PBBM. Mainit pa rin na topic itong tungkol sa pagkakasibak. Ano na nga ito eh? Anong tawag dyan? Refined na itong term kong ginamit. Alisin sa ICC, sa NSC. Inalis sa NAC si Sara at si Digong Duterte. Sa iba nga, ano yan eh, sinibak, sinipa. Bakit tama lang na inalis sa NSC, sa National Security Council? Tingnan nyo naman ang picture dyan, di ba mga kabunyog mga kababayan? Gil Francisco, Maricel Chin, Luz Biminda Regalado, Joey Tobilleja, kay Benjamin sa Temecula, California. Yan. O tingnan nyo naman ang picture, mga kabunyog mga kababayan, ano bang nakikita natin dyan? Di ba? Obvious, matindi. Hindi nga lang pro-China, tuta talaga ng China. Halos tuta si Duterte ng China. Di ba mga kabunyog mga kababayan? Ayan Ayan. Anong nakikita natin dyan? Di ba? Ayan. Matindi. Yung ginawa ni Duterte sa atin sa China, ginawa tayong tuta ng China. At hindi naman nila pinagsisisihan yan. Hindi naman sila nagbago dyan sa ano nila na yan. Ano lang sila ngayon? Tahimik lang.
tahimik lang, hindi nag-iingay. Kasi galit ang tao sa China eh. Para hindi sila madamay, lalo na't election year ngayon, ano sila, tahimik. Pero ang totoo, mga maka-China yan. O ngayon, ang malala, nandyan sila sa National Security Council. Hindi. Hindi dapat, di ba, mga kamunyog, mga kababayan. National Security Council. Oh, yan ang konseho na nag-uusap tungkol sa national security. Di ba? Oh, sang-ayon si Danny Agpalo. Very true. Pro-China, kaya dapat alisin. At hindi lang yan. Tingnan nyo yung mag-ama, oh. Sinong nakikita nyo dyan sa picture? Di ba yung mag-ama yan? No? Yung mag-ama yan, oh. Si Digong at saka si Sara. Ayan, oh. Tingnan nyo sa kaliwa. Si Xi Jinping ang nasa gitna. At hindi lang yan, may ipapakita ko sa inyo. Huwag nyo itong palalampasin. Ito, matindi rin to. O, yan. Ayan, mga kabunyog. Sino ang nakikita nyo? O yan, lakihan ko nga. Alisin ko muna yung title ko. Alisin ko muna yung title para makita ninyo. O, sino ba yung nakikita nyo nasa likod ni Duterte? Katabi ni... Ayan, yo, tingnan nyo yung nasa likod ni Duterte. Sino yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Isa pa yan na maka-China. Sinong nakikita nyo sa likod ni Duterte? Isa pa yan na maka-China. Mga kabunyog, sige nga, hulaan nyo. Sino yung nasa likod ni Digong? Yan. Sinong nakikita nyo? Isa pa yan na maka-China. Ngayon, tumatakbong senador yan, kaya dapat wag nang palusutin yan sa Senado. Hindi lang yan nagsasalita kasi alam niyang galit ang tao sa China. Kaya, para hindi siya madamay, hindi siya nagsasalita pabor sa China. Pero sa puso niyan, sa isip niyan, sa damdamin niyan, maka-China yan. Sinong tinutukoy ko? Yung nasa likod ni, Bongo. Tama si Gigi. Si Bongo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nagagalit ang mga DDS. Nagagalit ang mga DDS ngayon sa ginawa ni PBBM na alisin si Bakin sa National Security Council, si Digong at si Sara Duterte. Tama lang eh. Di ba? Tingnan nyo naman yan, Ang bansa dinala ni Duterte sa China. Ang tawag doon paibot. Di ba? Sabi ni Romano Gustavo, Bongo pro-China yung beho na yan. Tama si Yuki Marie. No to pro-China politicians na dapat tayo. Si Cayetano, dapat idamay din yung kapatid niyan. Mga pro-China din yan. Pro-Duterte, pro-China. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, pero tama ito. Tama ang ginawa ni PBBM. Inalis na sa National Security Council sila Digong at Sara Duterte kasi mga threat sila sa national security. Para kang anong tawag doon? Sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy. Kaya ngayon, laging topics ngayon ng mga DDS, unconstitutional daw yung ginawa ni Duterte ay ni PBBM. Unconstitutional daw na tinanggal si Digong sa si Sara sa National Security Council. Tingnan nyo, nakikita nyo yan? Yung picture na yan? Grabe, Si Sara sa si Digong yan. Nasa gitna nila, si Xi Jinping. Tama lang. Threat yan sa national security. Ang tindi na ng problema natin ngayon sa China. Tapos may nakaupo sa National Security Council. Sa tingin nyo ba? Sige. Sa tingin nyo ba ang mga pinag-uusapan sa National Security Council tungkol sa national security, hindi ipapaabot ni Digong Duterte at ni Sara Duterte sa China? Sa tingin nyo? Tama si Drador. Sila ang mata at tainga ng China. At nandyan pa na sila sa napakasensitibong
body, National Security Council. Diyan, sa National Security Council, binibrief ang presidente ng mga ano natin, ng mga National Security Advisor, ano, ng mga intelligence ano natin, service units, binibrief ang mga member ng National Security Council sa ganun kasensitibong impormasyon. At anong ano natin sa tingin nyo? Hindi makakarating sa China ang mga pag-uusapan sa National Security Council? Di ba? Oh, sa totoo lang. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, tama lang. Tama lang yan. Oh, sabi ni Chupi Lulawin ko, sino nagsabing unconstitutional? Sila sila Vic Rodriguez. Oh, sila Vic Rodriguez. Sabi nila Vic Rodriguez, unconstitutional daw. Unang-una, tama. Paano naman naging unconstitutional? Nasa konstitusyon ba ang tungkol sa National Security Council? Wala naman sa konstitusyon yan. Wala naman sa konstitusyon. Saka, ang ginamit na basihan ng pag-reorganize ng presidente ng komposisyon ng National Security Council, ito sabi ni Nunez Aguila, ikaw tumutorgo, mukhang Chinese, kamukha mo si Mao Zedong. Diyan ka nagkakamali. Ang tumutorgo, hindi Chinese. Mga kabunyog, mga kabayan, mayroon tayong nanonood, mayroon tayong dito. Sabi ni Ananias Aguila, ikaw tumutorgo, mukhang Chinese, kamukha mo Mao Zedong. Sige nga, ang tumutorgo, Chinese ba yung tumutorgo? Sige nga, tanungin ko nga. Mga kabunyog, mga kababayan, anong masasabi nyo kay Ananias Aguila? Ang tumutorgo ba Chinese? Ang tumutorgo Chinese? Kung hindi Chinese ang tumutorgo. Hindi Chinese ang tumutorgo. Japanese, di ba? Japanese, tumutorgo. Yun. Natatawa tuloy tayo. Natatawa tuloy tayo, di ba? Pag tumutorgo, Japanese yan. Tumutorgo. Yun. Hindi yan Chinese. Sagot ni Leo Pablo Adan, Sir, attorney, Japanese. Yun. Mabuti pa si Leo Pablo Adan, Japanese. Itong si Ananias Aguila, Chinese daw. Matindi ito. Yan, mga kabunyog, mga kabayan. Japanese, sabi ni Drador. Di ba? Nakikiano itong si nasaan na ngayon si sino ba 'yon yung dito nakikialam din sa atin, si Calderon ba 'yon? Calderon. Anyway, ang dapat nating gawin ngayon, wag na nating paupuin sa Senado, sa Kamara, sa gobyerno ang mga maka-China. Kaya yan si Bongo ay sos. Wag na dapat yan. Wag na dapat. Ewan ko ba kung bakit sa survey pumapasok pa yan si Bongo. Wag na. Masyado ng problema natin ang national security. Di ba? Masyado ng problema natin ang national security. Tingnan nyo ang nangyari kay yung mga Chinese na pumasok sa Pilipinas. Sabi ni Soljen Guevara, para maisaayos yung mga peke na birth certificates ng nagkagulo ang ating mga birth certificates dahil sa pagpasok ng mga Chinese, mga Chinese. Gagastos daw tayo ng 75 million? Ay, ang tindi. Nabalitaan nyo ba yon? Nabalitaan nyo ba yon, mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Soljen Guevara, para maisaayos yung mga fake. Dahil sa kaguluhan na na-create ng mga faking birth certificates. Kung gagawa ng mga hakbang kaugnay doon, tayo? Gagastos tayo ng ilan ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. Ilan ba yun? 75 million. Imagine niyo yan. Yan.
Kaya wag na nating iboto yung mga yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan si Bongo, nandiyan katabi ni Duterte, katabi ni Cayetano. Yan, mga ano yan. Ha? Mga kabunyog, ha? Kaya tama lang to. Itong ginawa ni PBBM na tinanggal na yung mga yan sa tinanggal sa tawag diyan, tinanggal sa National Security Council, tama lang. Ang daming nagsasabi. Tama lang, attorney. Saludo daw sa ginawa na yan. Actually, dapat noon pa nga ginawa ni PBBM yan eh. Kaya lang siyempre, noon kasi nandiyan pa yung nandiyan pa yung unity team nung una pero ngayon dahil na yan, wala na yung unity team, at saka dapat protektahan na talaga ang ng bansa. Yung mga ginawa ni Duterte noon na pinagkanulo tayo sa China. Pinagkatulo tayo na sa China. Ngayon, isaayos na natin yan. Ang unang pagsasaayos niya, unang-una, tama po yan. Huwag na silang paupuin sa National Security Council. Pangalawa, huwag na tayong magluklok ng mga kandidato na maka-China. Yun. Ang dapat nating gawin ganun. Huwag na tayong magluklok ng mga politiko na maka-China. Yung kilalang mga politiko, hindi naman nila tinatago yung pagka-maka-China nila eh. At tama rin yung ginawa ni PBBM, inalis na sa National Security Council. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, suportado natin ito. So, tingnan nyo, si Ryan Balilo sabi niya, kami dito, sa amin family Balilo, hindi na namin bubutuhan yung mga pro-China. Salamat. Sangayon din si Fernando Gallardo eh. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ito, sabi ni may nag-comment dito. Sino ba tong troll yata ito eh. Huwag na natin basahin. Nanonood sa atin si Priscilla po sa Bacolod. Shout out. Si Rodi. Huwag na ring magluklok ng mga maka-Duterte. Ayan. Tama po yan. Ano ito? Sabi ni Ana Alsaga, magpe-press ko na naman yan si Sara. Oo, tama. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Abangan nyo ako after 15 minutes. Gabi-gabing talakayan tayo. Okay? Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.